na-send yung ating link sa wait na po. Psalms 41 verse number 10, sabi po ng salita ng Diyos, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness." Po, napakaganda ng verse na ito na sinabi ng Panginoon, no, kay Isaiah, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God." Po. At isang verse pa po natin sa Psalms 46 verse 10. Psalms 46 verse 10. Psalms 46 verse 10. Yan. Sabi po dito, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the hidden, and I will be exalted in the earth." So, napaganda po, may kita po natin dyan yung I am God. I am God. Na po. So, tandaan po natin, there are many challenges sa buhay po natin. No? Tayo paniniwala na marami pong mga challenges sa buhay po natin. At minsan po ay we feel like spinning out of control. Po? May mga pangyayari po sa buhay natin, mga challenges na po. And sometimes na parang out of control ang mga nangyayari sa ating buhay. No po? At alam ko po, bawat isa sa atin ay nakakaranas ng mga challenges, nakakaranas ng mga problema, nakakaranas ng mga pagsubok. At minsan parang hindi na po natin makontrol ang mga nangyayari sa ating buhay. No po? Ganon din po sa ating mundo. No, yung mga pangyayari sa mundo natin, nangyayari sa ating nature, mga nangyayari sa politika, no? Nangyayari sa mga paligid po natin na parang minsan ay out of control. No po? At minsan po dahil dito, tayo ay nadi-discourage, nadi-disappoint, and we feel anxious and defeated. Tayo po ay nakaranas ng pag-worry. No? Kaya sabi po ng verse natin ngayon, no? Sabi ng Panginoon kay Isaiah, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God." No? Minsan po nadi-discourage tayo, minsan natatakot po tayo. At tayo po ay nagi-give up na dahil sa mga nangyayari sa buhay natin na parang wala na pong pag-asa, wala na po tayong control. No? Kagaya ng isang sasakyan, kapag ito po ay na out of control, it cause accident. Po? No? Kapag ang isang sasakyan ay na out of control, magkakos po ito ng mga incident and accident. No po? Ganon din po sa buhay natin. Kapag na out of control, no, yung ating buhay, marami pong magiging hindi magandang resulta na mangyayari sa ating buhay. But these verses
no, na ating binasa reminds us that God is not only present in our struggles but also in complete control. Ang sabi po ng ating verse, "Fear thou not, for I am with thee." Magpapakita po that sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin, ay nandyan po ang presensya ng Diyos. I am with thee. Amen. At hindi lamang po nandyan yung kanyang presensya, but I am thy God. Nais niya ipakita kung sino siya sa atin. At sa panahon na tayo po ay discouraged, sa panahon na tayo nanghihina, sa panahon na tayo po ay natatakot, ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng lakas. Ang sabi po ng verse 9, I will strengthen thee. I will strengthen thee. Ang Diyos po ay nagbibigay pa rin ng encouragement sa atin. Ang Diyos po ay nagbibigay pa rin ng pag-asa sa atin. Nagbibigay siya ng lakas, encouragement, para po tayo makapagpatuloy. And not only na siya nagbibigay ng lakas para harapin anuman pong mga takot sa buhay natin, but ang kanyang pangako, I will help thee. I will help thee. Po? I will help thee. No? Nasa kabila po ng maraming pagsubok at problema sa ating buhay, nandyan po ang tulong ng Panginoon. I will help thee. Kaya po, we need not to worry because there is God willing to help us in times of trouble, in times of trial, in times of tribulation. Amen. At ang pinakamaganda pong sinabi niya po dito, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Andyan po yung kamay ng Diyos. Amen. Nandiyan po yung kamay ng Diyos. Pagpapakita na He is sovereign. Ano po? Kaya nga sinabi niya po sa Psalms 46 verse 10, be still and know. Pag sinabing be still, just relax. Ano po? Be calm and know that I am God. Kasi minsan po, pag tayo natatakot na, tayo ay nasa trouble na, minsan nag-overthink po tayo at minsan po gagawa na po tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Magde-decide na po tayo ng mga bagay na ayaw ng Panginoon. At yun po nagiging dahilan na minsan na nalilihis po tayo, nawawala po tayo sa kalooban ng Diyos kasi masyado na po tayong nagpapanik sa mga nangyayari sa ating buhay. Amen? Ngayon po, dalawang bagay lang po may kita po natin dito po sa ating mga binasa. Unang-una po, God is in control in our life trials. God is in control in our life trials. At nais ko pong ibigay sa inyo ang example po dito. Example po ni Joseph. Amen? Example po ni Joseph. Na si Joseph po, alam po natin, parang ang buhay ni Joseph ay napakagulo. Po, kung pag-aaralan po natin ang buhay ni Joseph, parang very unfair ang mga nangyari sa buhay niya. No, parang kung salitang po ay minalas po yung kanyang buhay. Siya ay binenta ng kanyang siya po ay binenta ng kanyang mga kapatid. Ultimong kanyang kamag-anak, ultimong malapit sa kanya, siya ay binetrade. Siya ay binenta, sold into slavery, and falsely imprisoned. Siya pa ay nakulong. No?
So, kung titingnan natin, parang ang buhay ni Joseph ay napakagulo at very unfair. No po? But, yet, God's control was evident. Joseph later told his brother, no? Sinabi po niya sa Genesis chapter 50 verse 20. Nais ko pong basahin po natin ang Genesis chapter 50 verse 20. Nung si Joseph po ay naging governor ng Egypt. No po? At ang mga kapatid niya ay lumuhod sa kanya. No? Yung po yung story na nangyari po dito kay Joseph. Kasi yun po yung dream, no? Na meron si Joseph na pinakita ng Diyos sa kanya. But sabi niya po sa Genesis 50 verse 20, "But as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people." Sa Tagalog po, tungkol sa inyo, kayo'y nag-isip ng masama laban sa akin. Ngunit iniisip ng Diyos na maging mabuti upang mangyari ang gaya ng araw na ito, na iligtas ang buhay ng maraming tao. Na po? Kaya, ano man pong mga panganib na mangyari sa buhay natin, kagaya po sa buhay na nangyari sa buhay ni Joseph, but God turned it into good to save many lives. Yung evil na nangyari sa buhay ni Joseph, God turned it into good to save many lives. Kaya nga po, we believe, no, sinabi ng salita ni Apostle Paul sa Romans chapter 8 verse 28, ang sabi po ng Biblia dito, "And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose." We believe, mga kapatid, anuman pong nangyayari sa buhay natin, trials man yan, tribulation, no po, ang sabi po ng salita ng Diyos, we know that all things work together for good. Amen? And lahat po na nangyayari sa buhay natin, trials man po yan, tribulation man po yan, we believe na meron po yang purpose. May purpose po. May layunin po ang Diyos. Yun ang nangyari kay Joseph, na siya po ay nilockdown ng kanyang mga kapatid, ibinenta siya, siya ay nakulong. Pero yan lahat pong nangyayari sa buhay ni Joseph ay mga stepping stone lang po, ay mga bridge lamang po para mangyari ang plano ng Diyos, ang layunin ng Diyos sa buhay po ni Joseph. Kaya nga, we need not to worry. We need not to be fear what happens in our life. Amen? Because God is in control. Amen? God is in control. Ang kailangan lang po natin ay magtiwala sa Panginoon. Ang kailangan lang po natin ay magtiwala sa kanyang mga salita. I will help thee. Kung meron man pong challenges dyan sa pinagdadaanan po natin ngayon, tandaan lang po natin yung sinabi ng Panginoon, I will help thee. No? Yes, mahirap po. Maaring mahirap at parang susuko ka na. Pero meron siyang pangako, I will help thee. Po, I will help thee. Nais ipakilala ng Diyos, pakita ng Diyos kung sino siya sa atin. Ano po? Number 2 po, God is in control over His creation. His creation. Ano po? In Mark chapter 4, nais ko pong basahin po natin yung Mark chapter 4 verse 39.
or uh, starting verse 35. Ayan. Ayan. Basahin po natin. Very familiar story. Sabi po dito, and the same day when the even was come, he saith unto them, let us pass over unto the other side. Sabi ng Panginoon, let us pass over unto the other side. Tayo pupunta sa kabilang isla, sa kabilang side. At bago po sila pumunta sa kabilang side, kailangan po nilang sumakay ng bangka. Katatapos na po ng kanilang evangelism na po. And when he had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ship. Verse number 37, and there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so it was now full. And he was in hinder part of the ship, asleep on a pillow, and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Po? At may kita po natin dito, no, sa pangyayari pong ito, no, ang mga disciples po ay sila ay nagpapanik na, no? Balik po tayo sa verse 37. Siguro po napakaganda pa ng panahon nung sila ay umalis at parang walang bagyo. Parang magiging kalmado ang kanilang paglalayag. But sabi po dito, verse 37, there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship. The disciples were panicked, no po, as the waves crash against the beat. No po, may tapo natin ang mga disciples ay nagpapanik na at nakikita nila na pinapasok na yung kanilang ship ng tubig. Amen. At in verse number 38, and he was hinder part of the ship, asleep on a pillow, and they awake him. Ngunit ang Panginoong Yesus ay tulog. No po? At ginising nila, ang sabi nila, Master, carest thou not we perish? No po? Minsan po, sa buhay natin, bigla na lang may dumarating na bagyo ng pagsubok. At minsan po, tayo ay nagpapanik. No po? Nagpapanik na tayo. But sabi po dito, they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? Ginising nila ang Panginoon. Amen. Ganon din po, sa panahon na tayo po ay may problema, pagsubok, gisingin natin ang Diyos. Bagamat alam po natin na hindi po natutulog ang Panginoon, at during this time ay sinusubukan ng Panginoong Yesus ang pananampalataya ng mga disciples, no, na dapat ay hindi sila magpanik, hindi sila mag-alala dahil kasama nila ang Panginoon, the King of Kings, the Lord of Lords, amen, the Creator of the universe. Wala dapat sila ikatakot, pero dahil mas tinignan po nila yung storm, mas tinignan po nila yung waves, mas tinignan nila yung kalagayan, yung problema nila, sila po ay natakot. So, ganun din po minsan sa buhay natin. Kapag mas tinignan natin yung problema natin, yung pagsubok natin, amen, ay lalo po tayong natatakot. Kaya mga disciple, ginising nila ang Panginoon. Tayo rin po, gisingin natin ang Panginoon. Bagamat alam natin tulog ang Panginoon, pero gusto ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Amen. Prayer. Ano po? At nung ginising ng Panginoon, sabi ng Panginoon, and he arose
and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Amen? Kaya nga po, everything in creation exists by God's will. Amen? We believe na yung nangyaring storm doon sa gitna ng dagat na naranasan ng mga disciple ay meron pong layunin ng Panginoon. Ano po yung layunin ng Panginoon? To test their faith. Amen? Ang mga disciple po ay tinuturuan ng Panginoon magtiwala, manampalataya sa Kanya. Amen? To test their faith. Kaya nga po, sabi ito, everything in creation exists by God's will and for His purpose. The stars and the planets, even the smallest creatures, are under control. Amen? Kaya nga sabi po sa verse 40, ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, and He said unto them, Why are ye so fearful? Amen? Why are ye so fearful? Bakit ka natatakot? Bakit ka nag-alala? Bakit ka nag-aalala? How is it that ye have no faith? Wala ba kayong pananampalataya? Amen? Ano po? Ibig sabihin po, pag tayo may takot, may pagdududa, ibig sabihin po, kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Kaya sabi po sa verse 41, and they feared exceedingly and said one to another, What manner of man is this? Even the wind and the sea obey Him. God is in control over His creation. Amen. Kaya hindi po dapat tayo mag-alala kung ano pong nangyayari sa mundo. Hindi dapat tayo matatakot bilang Kristiyano because we believe that God is still in control. Ano na mangyayari sa mundo? O baka magunaw ng mundo. O baka ano na. God is in control. Colossians chapter 3 Colossians chapter 1 verse number 16. Ano po sabi ng Bible? Colossians 1:16. Sabi po dito, For by Him were all things created that are in heaven and that in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, sabi po dito, all things were created by Him and for Him. No? For by Him were all things created. Nasa langit, yung nasa lupa, yung nakikita at hindi nakikita, yung trono, dominions, principalities, yung mga nasa namumuno, may kapangyarihan, all things were created by Him. By Him. Amen. Kaya nga po, kung ang Panginoon po ay He is in control, ang kanyang sovereign, tandaan po natin, hindi po ibig sabihin, tayo ay wala na tayong kalayaan. Tandaan po natin, God's sovereignty does not eliminate human responsibility. Tandaan po natin, while God is sovereign, we are responsible for our choices. We are responsible for our choices. Nasa atin pa rin po yung pagpili. Bagamat control niya po lahat ng mga bagay, pero ang responsibility po natin ay hindi, ang ating human responsibility, hindi po yan apektado. We are still responsible for our choices. Kaya sinabi po niya sa Deuteronomy 30 verse 19. 30 verse 19. Sabi po niya dito po tayo mag-end. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set you before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life,
that both thou and thy seed may live. Nasa atin pa rin po yung choice. Ano po? God's sovereign and human choice coexist. Our actions matter, but God's overarching plan will still prevail. Kaya nga po, wag po tayong matakot, wag tayong mag-alala, because God is in control. God is in control in our life trials, and God is in control over His creation. Kaya be still and know that I am thy